Samantala, 8 aksidente kada araw ang naitatala sa tinaguriang Killer Highway na Commonwealth Avenue dito sa Quezon City. Bumaba pang araw ng halos 6% ang mga aksidente mula nung ipatupad ang speed limit sa highway, kaya naman ikinakasana raw nila ngayon ang pagpapalawak ng sakop ng speed limit. Live mula sa Commonwealth Avenue, may report si Cedric Castillo. Cedric? Yes, Jessica, kung ang pagbabasihan daw ay ang bilang ng mga aksidente at bilang ng mga motorista na nabibiktima, lumalabas daw sa datos ng MMDA na epektibo itong speed limit na ipinatutupad dito sa may Commonwealth Avenue. Pero dahil patuloy pa rin daw na nagtatala ang MMDA ng mga aksidente, lalong-lalo na doon sa mga lugar na hindi sakop nitong speed limit ito, pinag-aaralan ng araw ng MMDA ang pag-extend nitong nasasakupan nitong road regulation na ito. Sa tagal na raw ni Eric na namamasada ng pedicab sa bahaging ito ng Commonwealth Avenue sa Quezon City, halos hindi na raw niya mabilang kung ilang aksidente na ang kanyang nasaksihan sa kalsadang iyon. Minsang may rider daw na tumilapon mula sa sinasakyang motor, mga nagkagitgitang sasakyan at mga sugatang pasahero. Lahat tila biktima raw ng pagmamadali sa malawak na highway. Yung nawala ng preno po dyan sa bago magligo, nawala ng preno siguro yun, yung Revo, kulay green. Ano nangyari? Bumaligtad po siya. Yung motor na nakikita ko po dyan, motor. Buhay ba yun? Buhay naman po, sugatan lang sila. Malimit po, sa sobrang tuloy nung patakbo. Walang disiplina yung mga karamihan sa ibang driver. Sa datos ng Road Safety Unit ng Metro Manila Development Authority o MMDA, mahigit 4% sa bilang ng mga namatay dahil sa road accidents sa buong Metro Manila noong 2010 sa Commonwealth Avenue, Sinawim Palad. At dahil dumating sa punto noon na halos nagkakasunod-sunod ang malulubhang aksidente, tila naging angkop ang bansag na Killer Highway sa Commonwealth. January 2011, ipinatupad ng MMDA ang 60 km/h speed limit sa ilang bahagi ng highway. Bagaman umabot pa rin sa halos 3,000 aksidente ang naitala ng MMDA sa unang taon ng implementasyon ng speed limit sa Commonwealth Avenue, nakatumbas ng halos 8 road crash kada araw. Bumaba raw ng halos 6% ang bilang ng mga aksidente. Mayroon significant drop sa number ng mga road accidents dito sa area na ito, and ang pinaka special dyan sa report na yan, sa data namin, is yung fatalities talagang halos wala. Sa 2 taong pagpapatupad ng speed limit, umabot na sa 23,000 ang mga natiketa ng MMDA dahil sa speeding. Yun nga lang, Philcoa area hanggang gusali ng Sandigan Bayan lamang ang sakop ng speed limit. Aabot ng hanggang Fairview ang Commonwealth Avenue. Nang silipin ng GMA News ang bahaging lampas Sandigan Bayan, makikita pa rin ang pagharurot ng ilang mga sasakyan. Merong behavioral change yung ating mga drivers dito sa area na ito. Alam kasi nila na pag mag-implement tayo dito for a particular portion and then walang implementation sa other portions, talagang mag-iiba ang karakter ng driver because of limitation din ng aming mga resources. More particularly, yung aming mga speed guns hindi ganoon kadami to cover a longer route ng Commonwealth. Ikinakasala ng MMDA ang speed limit sa pagitan ng Sandigan Bayan at Doña Carmen Avenue. Hinihintay na lang daw ang karagdagang speed guns na in-order ng ahensya. Okay lang para mawala yung masyadong matutulin. Mabagal po. Halos masunod-sunod kami sa kwalde, sa daan. Wala na mayayari sa biyahe natin pa nilagyan pa. Dahil ba yung iba makukulit. Okay, Jessica, hindi pa nagbibigay ang MMDA ng petsa kung kailan ang implementation itong extended coverage ng speed limit sa Commonwealth Avenue, pero ngayong linggo raw ang target ng ahensya. Samantala, traffic situation tayo dito sa bahaging ito sa may tapat ng Sandigan Bayan, sa may Commonwealth Avenue, light to moderate at tuloy-tuloy pa rin naman ang daloy ng mga sasakyan. Pero sa mga sandaling ito, makikita natin hanggang ngayon, Jessica, ay meron pa rin considerable volume
ng mga sasakyang dumadaan sa bahaging ito. Jessica? Okay, Cedric, dumadaan ako dyan araw-araw no, sa Commonwealth. Hindi ko napapansin yung mga may dala ng speed gun ban tawag doon. But in any case, good news ito na bumaba yung volume ng accidents dyan sa Commonwealth. Yeah, Jessica, dun sa datos ng MMDA ng 2011 ay 0.06 fatality ang lumalabas kada araw o 21 sa buong taon. Ano? Malungkot na balita pa rin ito dahil may namatay. Pero ang sinasabi ng MMDA ay napaka-significant daw nung decrease. Yung figure na 0.06 ay halos wala na nga araw-araw na nagaganap. Although yun ang pinupush ng MMDA na kung target talaga ay zero casualty, pero talagang aminado naman sila na medyo napakahirap na ipatupad ito. Regarding naman dyan sa mga pwesto o location, itong mga speed guns o yung mga constable na nakapwesto, talagang random daw ipapaganap yung pagtatalaga nila dyan. In fact, hindi rin nila sinabi kung ilang speed guns yung in-order nila at kung ilang speed guns meron na rin sila para na rin daw walang idea yung mga kung sino man yung mga mga pasaway ng mga motorista kung saan yung dapat na iwasan nilang mga lugar o kung saan sila dapat magpagal, Jessica. Okay, maraming salamat, Cedric Castillo.